first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Young Rodrigo Roa Duterte. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Papayagang manatili sa Senado si Senador Bato de la Rosa kung ipaaresto na siya ng ICC ayon kay Senate President Cheese Escudero. Tugon yan sa hiling ni De La Rosa na protektahan siya ng Senado kung arestuhin siya. Isa si De La Rosa sa mga inireklamo ayon sa aplikasyon ng ICC prosecutor para sa arrest warrant naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kung ano ang papel ng Interpol sa mundo! Wala pa man, may galit ng pahayag si Senador Bato de la Rosa sakaling ipaaresto umano siya ng International Criminal Court o ICC. Pagdating ng araw, nalalabas yung warrant of arrest ko. Uhulihin ako ng PNP. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Sa ICC Prosecution's urgent application para sa warrant of arrest para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ilang beses nabanggit ang partisipasyon ni Senador de la Rosa sa Duterte drug war. Ayon sa dokumento, nang maging Davao Police Chief si de la Rosa sa Davao City noong 2012 ay pinatupad nito ang tukhang. Ang ilang kinatok umanong pinaghihinalaang adik at pusher ay hinikayat sumuko, inilagay sa drug watch list at kalaunay napatay dahil nanlaban umano. Sa maraming pagkakataon, tinataniman umano sila ng ebidensyang droga ayon sa dokumento. Binanggit din sa dokumento ang utos ni De La Rosa ng maging PNP chief kaugnay ng Oplan Double Barrel na pagtupad sa ikinampanyang anti-drug campaign ni Duterte. Ang paglulunsad umano niyan, sinundan ng pagdami ng mga pagpatay sa Pilipinas na ipinagmalaki pa ng Administrasyong Duterte bilang accomplishment sa mga ulat nito sa publiko. Ikatlong banggit kay De La Rosa sa dokumento ang talumpati niya sa mga adik sa Bacolod na nananawagang patayin nila ang mga drug lord. Sabi sa dokumento, isa si De La Rosa sa mga inireklamo sa ICC kasama ng iba pang pulis na redacted o tinakpan ang pangalan sa kopyang ibinigay sa media. Noong isang linggo, nagpasabi na si De La Rosa na hinihingi niya ang proteksyon ng Senado kung ipaaaresto siya. Sabi ngayon ni Senate President Cheese Escudero, papayagan niyang magkanlong sa Senado si De La Rosa. Historically, may session o wala, again, institutional courtesy dictates na huwag ito pasukin ng kapulisan para may posasang senador. Hindi nakabase sa batas, pero nakabase sa tinatawag na institutional courtesy. Hindi papayagan ng Senadong arestuhin ang sinumang miyembro niya sa loob ng Senado, lalo na kung merong sesyon. Nangyari na aniya ito nang ipaaresto si Senador Laila de Lima noong 2017 na isang araw munang natulog sa Senado bagamat kusa ring sumuko kinalaunan. Nangako rin ang Senado noong 2014 na hindi papayagang arestuhin sina dating Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla bagamat kusa naman silang sumuko kaya hindi na nagkubli sa Senado. Ayon kay Escudero, kinausap na siya ni De La Rosa. Ang sinabi ko sa kanya, we will try to afford him every opportunity to avail of legal remedies that he is entitled to. Hindi naman nagtakda ng time limit ang mga nagdaang Senate President. Pero malinaw din aniyan na hindi naman unlimited ang pananatili sa loob ng Senado. Hindi naman sa habang panahon, hanggat mabigyan siya ng sapat na panahon na magkaroon ng linaw o pagpapasa yung kanyang judicial remedies. Hindi naman siya unreasonable. Ulitin ko may mga sitwasyon na yung senador mismo isinuko yung kanyang sarili makalipas ang 1 araw, 3 araw, 5 araw, 1 linggo, 25 araw. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Hihingi naman ng asylum sa the Netherlands si dating presidential spokesperson Harry Roque na bahagi ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Sa gitna yan ng dati ng warrant of arrest na inisyu sa kanya ng House Quad Committee para sa contempt. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ni dating Presidente Rodrigo. 6 na buwan matapos ipaaresto ng House Quad Committee dahil sa contempt, lumutang si Attorney Harry Roque sa The Hague, the Netherlands noong Biyernes para magsilbing legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court.
Nagtataka ang Quadcom kung bakit nakalabas ng Pilipinas si Roque na itinuturing nilang pugante. I'm sure gumamit ng passport niya pagdating niya dun sa Netherlands, and yung kanyang port of origin will definitely be reflected in his passport. So bakit hindi na-inform ang Bureau of Immigration tungkol dyan? O bakit walang aksyon ang ating Bureau of Immigration? Nahaharap si Roque sa reklamong human trafficking at iniimbestigahan ng Quadcom dahil sa pagkakasangkot niya sa iligal na pogo sa bansa. So, nagtatago nga siya pero doon, napaka-komportable siyang naglalakad, no? And hindi pa nga namin alam talaga kung from what country siya before Netherlands ang galing. Nakabinbin po ang aking petisyon sa Korte Suprema para ideklarang labag sa saligang batas yung investigasyon na ginagawa nila. Fake news po yung sinasabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyu ng isang hukuman. Ang arrest warrant po ng inisyu ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at magsumiti ng mga dokumento. Nilinaw ng Quadcom ng Kamara na walang kinalaman ang contempt at detention order ng komite laban kay Atty. Harry Roque sa pagiging abogado niya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands. He was cited in contempt because of his failure to cooperate and attend and honor the invitation or respect the invitation of the Quad in the investigation in aid of legislation. So, yun ang kanyang yun ang reason why na-contempt siya. Sang-ayon ang Malacanang na dapat maibalik si Roque sa Pilipinas. Mas maganda po siguro na i-challenge po talaga natin siya na siya po yung umuwi. Kasi 'di ba bring home FP Duterte. So siguro mas magandang isigaw po rin ng mga tao, bring home Roque. Pero sagot ni Roque, I'm sorry, I cannot come home. I have to defend my president. I'm filing formally for asylum here at the Netherlands. As soon as my application of asylum is received, I do have the rights to non-refoulement. Non-refoulement under international law means, number one, non-deportation until matapos yung investigasyon if I'm entitled to asylum status, and number two, non-prosecution for illegal entry. Pero legal naman ang pagpasok ko dahil meron akong visa. No? hinihingan namin ang pahayag ng Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. At alamin na natin ang latest sa The Hague sa the Netherlands kung saan magpupulong na po ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At mula roon, nakatutok live si Maris Umali. Maris. Cora Morgan, Vicky, magandang umaga mula rito sa The Hague, the Netherlands, kung saan nakaabang tayo sa latest sa depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kinakaharap niyang crimes against humanity dito sa International Criminal Court. Ngayong araw pa lang formal na magpupulong ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para mapag-usapan at maisapinalang bubuo sa kanyang defense team. Nais nilang mabasura na ang reklamong crimes against humanity na isinampalaban sa kanya bago pa ang nakatakdang hearing sa September 23. Tuloy-tuloy naman ang dating ng mga taga-suporta ng dating Pangulo sa ICC at sa Scheveningen Prison. Habang hinihintay pa ang confirmation hearing sa Setyembre para malaman kung may sapat bang ebidensya para litisin siya, mananatili pa rin sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility sa Scheveningen Prison sa The Hague, the Netherlands. Pero may paraan naman para makipag-ugnayan sa kanyang legal team. Ayon sa website ng International Criminal Court, bilang isang e-court, may sariling computer sa selda ang detainee at pwedeng magpa-computer training. Nakalink ang kanyang computer sa korte ng ICC. Bukod sa detainee, tanging ang defense team lang niya ang may access sa kanyang computer kung saan pwede silang mag-upload ng mga material para mabasa ng nakakulong. Hindi ito imo-monitor ng detention center staff para sa privacy ng detainee at ng kanyang defense team. Sa kaso ng dating Pangulo, tanging si dating Executive Secretary Salvador Medialdea pa lang ang formal na tumatayong abogado ng dating Pangulo. Sabi ni Attorney Harry Roque, nakausap na niya ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman, na kabilang sa mga isinumite nilang pangalan sa ICC para maging lead counsel ni Duterte. Sa ngayon ay isa si Duterte sa 6 na nasa custody ng ICC. Misyon ng defense team na madagdag siya sa 4 na naakwit na ng ICC, imbes na sa 11 na-convict nito. Kabilang sa na-convict si Ahmad Al-Faki Al-Mahdi para sa war crime sa bansang Mali noong 2012.
Umamin siyang guilty kaya umabot lang ng 1 taon ng paglilitis ang pinakamabilis na ICC trial. Pinakamahaba naman ang humigit kumulang 8 taong paglilitis sa kasong crimes against humanity at war crimes laban kay Jean-Pierre Bemba Gombo na minsan naging kliyente ni Kaufman bago nag-withdraw sa pagiging abogado niya noong 2015. Na-convict muna siya pero kalaunan ay na-acquit sa mga kasong yan matapos umapela noong 2018. Pero nanatili naman siyang convicted para sa kasong offenses against the administration of justice. Vicky, nandito tayo ngayon sa harap mismo ng Scheveningen Prison kung saan inaabangan natin ang paglabas ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na dumalaw sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte sa loob nga ng detention facility kaninang alas 9 ng umaga. No? Sa ngayon, magtatatlong oras na mula nang siya'y pumasok ay hindi pa siya lumalabas. Aalamin natin dito kung kung sino ang bubuo sa legal team mismo na ayon sa desisyon na rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi sa kanya dapat manggagaling ito. Kung pipiliin ba niya yung manggagaling sa korte yung budget na para lamang sa 3 councils o di kaya ay pipiliin niya na magkaroon ng unlimited na mga councils na kung saan manggagaling naman sa kanyang sariling bulsa ang ibabayad sa kanyang mga abogado. At kaugnay naman na Vicky doon sa katanungan na kung maaari bang magdesisyon ang ICC o yung chamber doon sa mga petisyon na ihahain ng defense team bago mag-September 23 doon sa nakatakdang susunod na confirmation of charges hearing para sa dating Pangulo, ayon sa ICC spokesperson na si Fadi El Abdallah, ay dedesisyonan ito ng mga hukom. Hindi raw sila pwedeng mag-speculate kaugnay nito, lalo't maraming mga issue ang kailangang pagdesisyonan ang mga hukom magmula ngayong araw hanggang sa September 23. At yan muna ang latest mula pa rin dito sa The Hague, the Netherlands. Balik sa iyo, Vicky. Aantabayanan natin ang iba pang updates mo mula sa The Hague, sa The Netherlands. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Kahit naihirap na sa ICC, paiimbestigahan pa rin ni Senador Amy Marcos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Handa naman ang Malacanang na makipagtulungan sa investigasyon. Nagbabalik si Mav Gonzalez. Rodrigo Roa Duterte. Ang linya ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang humarap sa kauna-unahang pagkakataon sa ICC noong Biyernes ng gabi oras sa Pilipinas, dinukot umano ang Pangulo nang arestuhin at dalhin sa The Hague upang harapin ang mga akusasyon kaugnay sa crimes against humanity. It was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Ang paraan ng pag-aresto sa dating Pangulo, gusto raw ungkatin ng kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos at chairman ng Senate Foreign Relations Committee na si Senadora Amy Marcos. Sabi ng senadora, dapat malaman kung nasunod ang due process at naprotektahan ang mga karapatan ni Duterte, lalo't sangkot dito ang Interpol at ICC. Matatandaang si Pangulong Marcos ang nagsabing hindi man nakikipagtulungan ang gobyerno sa ICC dahil hindi na miyembro nito ang Pilipinas, meron namang obligasyon ang Pilipinas na makipagtulungan sa Interpol na siyang nagsilbi ng warrant laban kay Duterte. Sabi pa ng senadora, dapat masagot ang usapin para pagtibayin ang jurisdiksyon ng bansa at para linawin ang polisiya ng law enforcement agencies natin pagdating sa international tribunals. Sa huli, pinakaimportante raw ang soberanya at mga prosesong legal ng Pilipinas. Kasama sa mga inimbitahan sa pagdinig ang mga opisyal ng PNP, Office of Transport Security, Justice at Foreign Departments, pati mga national security at aviation agencies. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, may karapatan ang Senado magsagawa ng pagdinig o investigasyon kahit may kaso na sa labas. Para mabigyang linaw ilang katanungan na meron ang ilan sa ating mga kababayan at mga alinlangan na meron sila. Sana hindi makadagdag yung pagdinig niya kaugnay sa lalong paglalim pa ng sugat at hidwaan sa pagitan ng ating mga kababayan. Handa naman daw makipagtulungan ang Malacanang. If it is for if the inquiry is in aid of legislation, we will respect the request of Senator Amy. We just complied with all the requirements with the law regarding the arrest of former President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras.
Sa ibang balita, hindi bababa sa 20 vlogger ang binabantayan ng NBI dahil sa pagkakalat umano ng fake news online. Ang isa nga, may 2 ng warrant of arrest. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa survey ng Social Weather Station itong Pebrero na kinomisyon ng Advisory and Research Consultancy Group na Stratbase, lumalabas na 62% ng mga Pilipino ang naniniwalang isang seryosong problema ang fake news sa bansa. Karamihan din sa mga Pilipino, hirap daw na matukoy kung ang impormasyong kanilang napapanood, naririnig o nababasa ay peke o mali. Isinagawa ang survey nitong February 15 to 19, 2025 gamit ang face-to-face interview sa mga rehistradong botante edad 18 pataas at may plus-minus 2.31% margin of error. Ang National Bureau of Investigation binabantayan ang hindi raw bababa sa 20 vloggers na nagpo-post ng umano'y fake news sa social media. May hawak daw silang listahan ng vloggers at kanilang mga pinost itong mga nakarang araw at pag-aaralan ng posibleng nilang pananagutan. Walang binanggit na mga pangalan ng NBI, pero kabilang daw dyan ang isang vlogger na nakabase sa Amerika na ayon sa NBI ay may 2 warrant of arrest sa kanila. Cyber libel, papasok sa cyber libel, papasok sa inciting to sedition. Yung mga mamamayan natin, ginagawa nilang biru-biru yan. Sinasabi nila meron tayong freedom of speech, freedom of expression, pero lagi kong sinasabi, that is not absolute. Merong limitation yan. Pagka lumalampas ka na sa parameter ng batas, nakakakomit ka na ng krimen, ay kailangan masawatan natin yan. Ang Malacanang na isa rin sa mga prioridad ngayon ng paglaban sa fake news, nakikipag-ugnayan sa NBI sa mga posibleng hakbang. It is very obvious that more fake news are lingering. Maybe because of the present situation regarding the arrest of former President Duterte. Dating ES Medialdea, nakita po natin kung paano po ba niya nabanggit na nawawala ang dating Pangulong Duterte na yun po ay pinasinungalingan mismo ng ICC. So yung mga ganun pong mga irresponsableng mga pananalita ay dapat pong ang tao ay magmasid, mag-isip at matuto pang mag-evaluate para po hindi po nagugulo ang ating isipan at damdamin. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang Malacanang sa iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng NTC at DICT para panagutin ang mga nagpapakalat ng fake news. Ang Pangulo hindi naman daw balat sibuyas at hindi nagpapaapekto sa mga batikos na ibinabato sa kanya. Pero paalala ng Malacanang, ang kalayaang magpahayag at pumuna ay meron daw hangganan. Kapag ka po, nandun na po yung elemento ng inciting to sedition, which is, of course, without any tumultuous uprising, but they are encouraging people to sow hatred to the government, to the president, then we have to step up. How? By filing cases, complaints. But as of the moment, there's no indication on the part of the president that he will do that. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Hindi lang pinalo at sinigawan, halos baliin din umano ng isang guro ang daliri ng kanyang mga estudyanteng pre-kinder lang. Kabilang ang isang may autism. Sumbong pa ng mga bata, ikinukulong umano sila ni Ma'am sa banyo. Nahuli kamyan at tinutukan ni Mark Salazar. Sa video na kuha mismo ng CCTV system ng paaralan, nakunan ang nakababahalang asal ng isang teacher sa 2 niyang pre-kindergarten pupils. February 24 daw ito nangyari habang nagtuturo ang guro ng pagbibilang. Pero tila mainit na agad si teacher. Bukod sa pagpalo sa kamay, tila inambahan at binulyawan pa niya ang bata. Makikita sa bata ang stress habang sinisigawan ng kanyang guro. Napaiyak ang nanay ng bata nang mapanood ang video ng paninigaw at pananakit sa kanyang anak. Akala ko talaga parang physical lang yung ginawa niya na napalo daw na kasi daw nakulit. Yung talang hindi, talagang parang emotional and mental yung ginawa mong trauma dun sa bata.
Ayon sa ina ng bata, may autism ang kanyang anak, kaya gano'n na lang ang hinagpis niya sa ginawa ng guro. Kung ako nga, hindi ko siya ginaganon dito pag ganun, kinakausap ko siya ng mayunawan lang. Kasi hindi na kaya, nung bata kasi minsan ako frustrita siya pag hindi na talaga na kaya. Masakit for me kasi may autism siya. Tapos inassure naman nila sa amin na sa akin na tumatanggap sila ng may mga ganong bata. Sa isa pang pagkakataon, nakunan din ng guro na napiko naman sa isa namang estudyanteng babae na nahihirapan sa addition. Ang bata napayuko na lang at naiyak, pero si teacher, naiiyak po ako sa ginawa sa anak ko. Una pong nakita namin, hinampas po siya sa kamay. Sabi namin, ay bakit ganun? Halos baliin niya na po yung daliri ng maliliit na daliri ng anak ko. Tapos sabi niya, 6 plus 1, di mo alam. Sa nagtuturo ng mga ganun mga edad na bata, which is mali eh. Hindi ka dapat magaganon. may mga sumbong din daw ang mga bata na ikinukulong sila sa banyo kapag makulit. May tinatawag kasi silang dark room eh. Ang dark room pala nila itong CAT, kinukulong daw sila doon sa CAT pag makulit sila. Ayon sa mga nagreklamong magulang, nagsorry daw sa kanila ang guro ng kumprontahin. Sabi ko sa kanya, sige teacher, yung school na lang po yung magbibigay ng punishment sa inyo. Nakausap namin sa telepono ang nagpakilalang may-ari ng paaralan at humingi siya ng panahong imbestigahan ang nangyari bago magbigay ng pahayag. Ang DepEd wala pang tugon sa aming hiling na pahayag. Ang mga magulang na naghihintay ng aksyon ay hindi raw aatras sa kanilang reklamo. Hindi po ako aatras kasi para sa anak ko kasi ang inaano ko kasi doon yung safety ng anak ko. Learning experience na hindi dapat ganun yung pakikitungo mo sa mga bata, lalo na't mga bata yan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang buena mano nating makakatsikahan ngayong Lunes. Walang iba kundi ang Bubble Gang cast member at Sparkle host na si Cheska Fausto. Cheska. Thank you, Miss Vicky. Good evening, mga kapuso. Busy ngayon sa kanyang hobby turned advocacy, si Asia's multimedia star Alden Richards. Tumutulong pa siya sa isang event kung saan iniimbitahan niya raw ang kanyang mga running buddies. Makichika kay Aubrey Carampel. From running as a hobby, parte na rin ito ng advocacy ni Asia's multimedia star Alden Richards. Kasama ang kanyang kumpanyang Myriad Entertainment. Tumulong si Alden para mag-organize ng Run for a Cause para sa Mobile Fund, kung saan isa siya sa board member. We're calling it Lights, Camera, Run, takbo para sa pelikulang Pilipino. So all the proceeds of the fun run will go directly to Mobile Fund. It's health-oriented activity at bukod po dun sa pagiging health-oriented nito, ito po ay inaasahan namin na magfo-foster ng camaraderie, goodwill, pagsasama between yung mga members po ng industriya at yung mga non-members po na meron pong puso para sa pelikulang Pilipino. Open to the public ang fun run na gaganapin sa May 11 sa Mall of Asia. Inimbitahan din ni Alden ang ilang showbiz personalities and celebrities, kabilang ang kanyang mga kaibigan at running buddies na sina Barbie Forteza at Christopher Martin. Jo-join din si 24 Oras segment host, game changer Martin Javier na nahihilig din ngayon sa running. Recently, lumahok si Martin sa Tokyo Marathon at excited din daw siyang tumakbo naman para makatulong sa movie industry. Napakagandang initiative nito, lalong-lalo na po ngayon na napakaraming into health and wellness at saka yung running ngayon yung medyo go-to na exercise. Para mas makadagdag fun, may twist daw ang fun run. Sa lahat po ng tatakbo, meron po silang option to go in their favorite movie costume. May it be local or international. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.
Posibleng may matanggap na danyo sa mga biktima sa mga kasong mauuwi sa conviction ng International Criminal Court o ICC. Ayon po yan sa ICC accredited na abogado. Ang pambayad, karaniwang galing sa nahatulang guilty, kaya mahalagang ma-freeze ang kanyang assets at mga ari-arian. Nakatutok si Ian Cruz. Bahagi ng proseso ng International Criminal Court ang reparation o ang pagbibigay ng danyo sa mga biktima ng isang mapapatunayang guilty ng International Criminal Court. Batay sa video explainer mula sa ICC, maaari itong matanggap ng mga biktima bilang individual o bilang isang grupo. If the person was found guilty, reparations can be granted to victims. They include, for instance, monetary compensation, rehabilitation, and medical support. They may also be of a symbolic nature. Reparations may be made on an individual or collective basis and take cultural considerations into account. Sabi ni Attorney Gilbert Andres, isa sa 5 Pilipinong abogadong nakatala sa list of counsel ng ICC, hiwalay na proseso ang reparation. Kasi kailangan ngang matugunan kung anong pangangailangan ng victims. In fact, meron ngang mga reparation process na pumupunta pa talaga yung ICC sa kung saan po nangyari yung krimen. So this will be a separate process because the ICC believes that this whole international criminal justice proceedings should be victim-centered. Ang dapat magbayad ng reparation ang taong nasentensyahang guilty, kaya pinapa-freeze ang assets nito habang gumugulong ang paglilitis. At mahalagang malaman kung nasaan ang asset ng nasasakdal. So yun yung complication actually ng isang freeze order. Can it actually be implemented based on where the asset is, whether it's in the territory of a non-state party or in the territory of a state party? And are the state or non-state parties willing to actually cooperate with that ICC freeze order? Ang Pilipinas, 6 na taon na mula nang tumiwalag sa Rome Statute kaya hindi na ngayon saklaw ng ICC. Kailangan lang talaga ng political will so that the Philippine government, if it's willing to cooperate, can find a legal remedy that's applicable within our Philippine domestic system. It will be up to the President in the sense that the President will direct the necessary agency to do the necessary legal remedy. Pero may mga pagkakataong hindi sapat ang yaman ng isang nasentensyahang guilty para maisagawa ang reparation. In many cases, the impact of the crime can be immense, and the guilty person doesn't have enough financial resources to compensate for the potentially large number of victims. This is why states have also created a trust fund for victims, financed by voluntary contributions, to assist in executing the reparations ordered by the judges. Sa 2017 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni dating Pangulong Duterte, ang pinakahuling inilabas sa publiko, meron siyang net worth na 28.54 million pesos. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Tumanggi ang Office of the Solicitor General o OSG na katawanin ang mga respondent sa mga petisyon kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Kinumpirma ng Korte Suprema na naghain ang OSG ng motion at manifestation of recusal para sa mga petition for habeas corpus na inihain ng mga anak ng dating Pangulo. Buo raw ang posisyon ng OSG na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas at gumagana ang justice system ng bansa. Kaya posible anyang hindi maging epektibong kinatawan ang OSG ng mga respondent sa kaso. Hiniling din ng OSG na wag itong isama bilang respondent sa mga petisyon dahil walang aligasyon sa mga petisyon na may cause of action ng OSG. Kabilang sa iba pang mga respondent sa kaso, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at mga opisyal mula sa PNP, Bureau of Immigration at AFP. Hinihinga namin sila ng pahayag kaugnay nito. Ginhawa sa gitna ng umiinit na panahon ang hatid ng nagbabalik na pag-ihip ng Northeast Monsoon o amihan. Bahagyang lumakas ang amihan na nakaka-apekto ngayon sa Northern at Central Luzon. Magpapaulan yan hanggang sa Metro Manila.
sabay sa epekto ng easterly sa nalalabing bahagi ng bansa. Batay sa datos ng Metro Weather, posibleng makaranas ng light to moderate rains bukas ng hapon ang ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Mimaropa Region, Negros Island at Central Visayas. May chance naman ng light to intense rain sa Eastern Visayas at sa malaking bahagi ng Mindanao bukas din ng hapon. Hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan sa Metro Manila bukas, kaya ugaliin ang pagdadala ng payong. Hindi lang sa ulan, proteksyon din yan sa mainit na panahon na inaasahan. Sa Dagupan, Pangasinan, ang pinakamataas na heat index o damang init na naitala para ngayong araw. Pumalo yan sa 45 degrees Celsius. Bukas, posible ang buwaba sa 42 degrees Celsius pero nasa danger category pa rin. Kaya iba yung pag-iingat lalo na sa banta ng heat stroke. Na araw bago ang eleksyon 2025, patuloy sa pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa ang ilang senatorial candidate. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nangako si Senador Bongo na patuloy na magseserbisyo sa abot ng makakaya. Tinalakay ni Liza Masa sa Batangas ang mga banta ng quarrying operations. Sabi ni Kiko Pangilinan, ang pamumuhunan sa edukasyon, pamumuhunan sa kinabukasan. Para kay Ariel Quirubin, dapat itaas ang pensyon depende sa inflation rate. Paalala ni Benher Abalos sa OFW sa Singapore, exercise your right to vote. Tiniyak ni Bam Aquino ang pinalakas na batas sa libreng kolehiyo. Nakipag-meet and greet sa mga taga-Pasig si Senadora Pia Cayetano. Si David De Angelo, iginiit na dapat muling sumama sa ICC ang Pilipinas. Nag-ikot sa mga pamilihan sa Parañaque si Attorney Angelo de Alban. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Ligtas nang naibalik sa Pilipinas ang 3 Pilipinong nagpasaklolo sa isang Cambodian scam hub dahil binubugbog ng mga employer. Nakatutok si John Consulta. Nang matanggap ang bidyong ipinadala sa GMA Integrated News ng mga Pilipinong nagpapasaklolo dahil binugbog umano sa isang scam hub sa Cambodia, agad nakipag-ugnayan ng NBI sa Interpol at sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT. 4 na NBI agents ang nagtungo sa Cambodia at sumundo sa 3 Pilipino na nakatakas at nasa isang safe house. Hinahunting pa rin kasi sila ng mga tinakasang employer na naglaan pa ng reward sa makapagtuturo sa kanila. Kahapon ay nagbalik na sila sa Pilipinas. Ito na nga mga kapuso, nasa aking likuran, itong mga kababayan natin na in-assist ng National Bureau of Investigation para makalabas ng bansang Cambodia at makauwi na rito sa Pilipinas. Lumalabas sa issue na impormasyon na sila ay ipinuslit sa backdoor ng ating bansa. Ipinakita nila kay NBI Director Santiago ang kanilang mga sugat at pasa na galing sa hatod ng latigo, pala, tadyak sa ulo at katawan. Maraming salamat po sa Diyos sa pangalawang buhay po sa aming 3. Ang biktimang si Alice, hinimatay aniya sa gulpi kaya pinaso ng sigarilyo at mainit na bakal para magising. Pagpasok po sa akin ito, hindi ako nagising. Kasi akala nila patay na ako. Tapos dito po ako nagising na pangalawang paso po ng bakal. Kasi sobrang init na po niya. Pagkagising ko po, bigla pong nagtawanan po yung mga Chinese. Tinawanan po kayo? Opo, tinawan, tapos binugahan po ng usok ng sigarilyo. Para mailabas ng bansa ay idinaan umano sila sa Tawi-Tawi sa kanilang maliit na bangka. Sa gitna ng laot ay inilipat sila sa mas malaking bangka na nagdala sa kanila sa Sabah. Sa Malaysia na umano tinataka ng departure stamp ang kanilang passport. Sa Malaysia, ginawa yun. Meron silang yung kung sino man yung contact ng recruiter, natatakan po nila na as if lumabas sila sa Pilipinas. Sabi ng NBI, ni-recruit online ang 3 bilang customer service representative na may sahod na $1,000 kada buwan pero ginawang scammer. Huwag po kayong maakit sa offer na malaking sweldo. Sa kanila po, $1,000 a month. So,
maniniwala lamang po kayo sa mga accredited recruitment agencies. Huwag po tayong magpaloko sa kanila. Mapapahamak lamang po kayo sa ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Palalawigin ng MRT ng 1 oras sa operasyon nito sa gabi at magdaragdag ng 1 tren tuwing rush hour. Base po yan sa utos ni Transportation Secretary Vince Dizon, kasunod ng isinagawa niyang inspeksyon kanina sa Taft, Ayala at Shaw stations. Ayon kay Dizon, planong ipatupad ang extended operation at dagdag tren ngayong linggo. Bukod dyan, pinabibigyan din ng agarang aksyon ng DOTR ang paglalagay ng mga ilaw sa madidilim na bahagi ng mga istasyon, paglalagay ng covered walkway papunta sa iba pang terminal ng mga pampublikong sasakyan, pati ang pagpapabili sa pila at pagsasaayos ng mga depektibong card carousel. Mga kapuso, may rollback muli sa presyo ng ilang produktong petrolyo simula bukas, March 18. 20 sentimo kada litro ang kaltas sa presyo ng diesel, habang 40 sentimo ang bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Wala namang paggalaw sa presyo ng gasolina. Siyam ang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte batay sa kopya ng application of a warrant na nasa website ng ICC. Redacted ito o may takip ang mga pangalan. Ilang personalidad naman ang binanggit din sa dokumento, kabilang si Vice President Sara Duterte na pumalit sa kanyang ama bilang mayor ng Davao City noon. Nakatutok si Ian Cruz. Sa application para sa warrant of arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, bukod kay Duterte, may 9 na pangalang tinukoy bilang mga co-perpetrator o kapwa sa larin ang Office of the Prosecutor. Hindi pa malinaw kung sino-sino ang mga ito dahil sa public document na mula sa ICC, redacted o itinago muna ang pangalan ng siyam bilang pagprotekta umano sa kanilang seguridad. Pero may ilang tao na partikular na pinangalanan dahil sa kanilang papel sa war on drugs ni Duterte. Kasama riyan ang dating Davao City Police Chief na kalaunay naging unang PNP Chief ni Duterte at ngayon senador ng si Ronald Bato de la Rosa. Si De La Rosa ay tinukoy bilang lumikha ng Oplan Tokhang na unang ipinatupad noon sa Davao. Pinangalanan din si dating Davao City Police Chief Vicente Danao na siya raw pinalit ni Duterte kay De La Rosa. Sa background kay Duterte, binanggit din ang kanyang anak na si ngayon Vice President Sara Duterte na noong 2010 hanggang 2013 ay nagsilbing mayor ng Davao habang Vice Mayor ang kanyang ama. Sa application for warrant, tinukoy ang mga uri ng ebidensyang ginamit. Kabilang dyan ang witness statements, mga talumpati at public statement ni Duterte, kanyang mga kautusan at memoranda, mga dokumento mula sa PNP at ibang ahensya ng gobyerno, pati na ang mga drug watch list na nilikha ng mga otoridad. Tinukoy din ang mga pag-amin ni Duterte na may pinatay siyang 1,700 na tao noong mayor siya ng Davao. Nasangkot siya sa Davao Death Squad at pinondohan ng extrajudicial killings noong mayor pa siya ng lungsod. Pati na ang pagsabing ang tanging kasalanan lang niya ay extrajudicial killings. Ang kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing. Binalikan din ang mga sinabi ni Duterte noong kanyang inaugurasyon na bantang pagpatay sa mga sangkot sa iligal na droga. 6,000 ang sinasabi ng abogado ng mga biktima ang kasong hawak nila. Pero 43 na kaso lang ipepresenta sa ICC, 19 cases nung mayor ito at 24 cases nung presidente na siya. Pinili raw nila yung emblematic cases o yung mga symbolic para ipakita ang war on drugs. It's almost impossible to present all of the 6,000 deaths that were admitted during police operations. And it's also almost impossible to present all the 15,000 to 30,000 deaths according to CSOs. That's why the prosecutor, based on his prosecutorial discretion, chose these emblematic events or murders. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kinilala ng International Association of Business Communicators bilang Communicator of the Year si GMA Network Chairman, Attorney Felipe L. Gozon. Lubos naman ang pasasalamat ni Attorney Gozon sa natanggap na parangal. Nakatutok si Darlene Kai.
Kinilala bilang Communicator of the Year sa Executive Leader category ng International Association of Business Communicators o IABC Asia Pacific, si GMA Network Chairman of the Board Advisor at Chairman ng Programming Committee, Attorney Felipe L. Gozon. Si Attorney Gozon ang ikatlong Pilipinong nakakuha ng award na ibinibigay sa katangi-tanging leader sa industriya ng komunikasyon. I would like to thank IABC Asia Pacific for this very great honor. Being named Communicator of the Year in the Executive Leader category by a very respected global community of communicators is deeply meaningful to me. This recognition holds even greater significance in a year of convergence. The 55th anniversary of the IABC, the 75th anniversary of our company, GMA Network, and receiving this prestigious award at the age, my age, of 85. Ang IABC Asia Pacific ay isang organisasyon ng professional communicators mula sa iba't ibang industriya na layong tukuyin at ibahagi ang best communication practices sa buong mundo. Sa aming panayam, sinabi ni Attorney Gozo na may mga hamon na kinakaharap hindi lang ang industriya kung hindi ang buong bansa. There are many challenges now facing the network and we are trying to address them. But today, the problem is really fake news. How to be truthful in news reporting. Atty Gozon is an impressive individual. He's a leader that through his communication with his team, he inspired the people to recognise the importance of the Philippine culture. And it was, I think, this collaboration and this bringing these people together that made GMA what it is today. And for that we recognise the importance of his work and award him the Communicator of the Year. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, 1 week to go at mapapanood na sa GMA Prime ang GMA View collab na Slay. More than excited ang lead characters ng series kabilang sila Julian San Jose at Mikey Quintos na pinaghandaan din ng project physically. Makichika kay Aubrey Carampel. It's giving #AOS hot na summer ang look and performance ni Asia's Limitless star Julian San Jose sa All Out Sundays. Talaga namang bikini ready na para sa tag-init si Julie, na slaying din sa kanyang IG post. Ang fit body ni Julie, resulta raw ng kanyang active lifestyle. Recently, medyo naging active na rin ako sa pagtakbo. So, yeah, medyo bumabalik yung ganong lifestyle. So, I always make sure to work out kahit pa paano. Kasi busy din eh. Mas confident din ngayon ang co-star niya sa Slay na si Mikey Quintos after losing weight. Pag-amin ni Mikey, last year nagkaroon siya ng self-doubts at nahirapan to get back in shape. Pero na-motivate siya ng kanyang loved ones, kabilang ang boyfriend na si Paul Salas. Minsan, yung tingin lang natin sa sarili natin yung naghihinder sa atin para maabot natin yung mga dapat para sa atin. Tapos, when that shifted in my head, mas naging direct yung focus ko, mas naging motivated ako, mas naging masaya din ako. Napapanood ngayon sina Julie and Mikey sa unang GMA View Original Murder Mystery Series na Slay na soon ay mapapanood na rin sa GMA. Gumaganap si Mikey as Sugar na ang karakter may pagkakapareho raw sa kanya pero malaki rin ang pagkakaiba. Personality-wise, yes. Very Mikey. Pero yung mahuguting, hindi ako matanim ng galit as Mikey. Pero si Sugar maganon. Si Julie naman si Liv na marami raw mabibigat na eksena. Habang binabasa ko yung script, pa-intense. Grabe yung
yung mga revelations, grabe yung, kasi since it's a murder mystery, kailangan tutok kaming lahat sa bawat kilos at galaw ng bawat character kahit hindi kami magkaka-eksena. Samantala, proud girlfriend naman si Julie kay River Cruz sa bago nitong movie na Sinagtala, kung saan gumaganap si River bilang member ng isang rock band. Sobrang galing niya. And every day, sobrang, alam mo yun, nag-improve, nakita mo yung progression, nakita mo talagang love na love niya ginagawa niya. Whatever he's doing right now, he's really excelling at it. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Monday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Cheska Fausto, Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thank you, Cheska. Salamat sa iyo, Cheska. Thanks, Cheska. Yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.